Sobrang sakit. Kasi sarili kong kapatid, ginanito ako ng mga chaps. Pati mga anak niya. Hindi ko dinadama yung mga bata, pero sana maisip niya yung mga anak niya, yung mga tulong ko sa mga anak niya. Kung masama akong tao, yung isang anak niya na nakatira sa bahay ng anak ko, na pinapatira ko sa bahay ng anak ko ngayon. Kung masama akong tao, dapat pinalayas ko na, pero hindi ako ganong tao. Dahil mahal ko yung mga anak niya. Isa lang ang may problema. Sana ma-realize mo. Sana bulungan ka ng Panginoong Lord. Mans pa lang yung anak ko. Parang gustong-gusto mo na ganun mangyari sa akin para makuha mo lahat ng meron ako eh. Banat kayo ng buto. Ipatulpo mo. Gusto ko talaga siya ipatulpo. Konting-konti na lang. Madam Kilay, gusto ipatulfo ang sarili niyang kapatid, matapos umano siyang ninakawan. Nanginig sa galit si Madam Kilay, matapos niyang ilabas ang kanyang galit sa kanyang ate. Ito umano ang kapatid niyang pinagkatiwalaan niya at nagsilbing kanang kamay niya. Tara, alamin natin ang buong detalye. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol, mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Bago tayo makarating sa kasalukuyang pangyayari, balikan muna natin ang simulan ng kanyang karera. Si Madam Kilay, o Jinky Anderson, ay isang social media influencer. Ito ay unang sumikat sa Facebook sa pamamagitan ng kanyang Kilay tutorial videos, at pagpapasaya sa mga tao. Siya ay may asawa ng isang afam, at isa ito sa nagpapasaya sa kanyang buhay. Gayunpaman, kamakailan lang, naglabas ng sama ng loob si Madam Kilay ukol sa kanyang kapatid. Ayon kay Madam Kilay, matagal niyang pinagkatiwalaan ang kanyang kapatid, at ginawa niyang kanang kamay, lalo pat nasa ibang bansa siya. Ngunit may naganap na hindi inaasahan. Nabanggit ni Madam Kilay, na milyon ang inabot ng pera na kinuha umano sa kanyang bank account. Aminado si Madam Kilay na mali ang kanyang naging desisyon, na ipangalan ang bank account niya sa kapatid niya. Nanginig sa galit si Madam Kilay, matapos ilabas ang kanyang sama ng loob. Inamin niyang ito ang kapatid na pinagkatiwalaan niya, at ito ang naging paraan niya para may parating ang kanyang saloobin. At ito na nga ang mismong video ni Madam Kilay, kung saan niya inilahad ang kanyang nararamdaman. Ang kanina pa nung nasa bangko siya, gusto niya pakunin lahat ng pera ko daw. Lahat. Lahat ng pera ko gusto niya kunin. Malakas ang loob niya dahil nakapangalan sa kanya. Tapos ngayon 2.5 million, tapos nag-withdraw pa ng 500,000. Napakagaling. Kayo mga kapitbahay dyan ng ate ko, alam nyo na. May kulang pa ba? Pinatatanggol nyo pa yan? Magtanong pa kayo. Ngayon, nagbuha siya ng 2.5 million. Tapos hawak niya pa yung 500,000 ha? Bukod pa yan. Ha? Sabi ko sa inyo, hindi ako si Mama Mary. Hindi ako yung mayaman ng mga ano dyan. Lahat yan pinaghirapan ko. Every things na meron ako, lahat yan galing sa pinaghirapan ko. Hindi ko yan pinulot, hindi ako nanalo sa loto. Dahil kung nanalo ko sa loto, baka lahat kayo pag-aralin ko pa ng libre. Pinaghirapan ko yan. Ano daw? Let the bank knows of froze ang account nga at pa-investigate para lahat ng asset niya. I don't know. Hindi ko alam kung ayaw niya nga pakita yung bank account niya eh. Tapos sa gusto ko, iparating niya sa kanya yung mga chismosa dyan. Pinagtatanggol daw siya, na kesyo ako daw yung maldita, ako daw yung mapagmataas, ako yung mayabang. Gano'n naman talaga eh. Ikaw na tumulong, ikaw pa masama. Sa totoo lang. Ang dami mo nang itulong sa lahat, sa dinami-dami nang naitulong mo. Masigawan mo lang dahil sa isang pagkakamali na pagnanakaw, masama ka na. Ha? Kasi pinagbintangan ko yung ate ko na magnanakaw. Hindi yung bintang, totoo eh. Kita sa CCTV na ninakawan niya ako ng ng stocks eh. Doon nagsimula eh. Lahat.
Hindi siya umaamin. Walang magnanakaw na aamin ng kasalanan niya. Tandaan niyo. Tapos gaganituhin niya pa ako. Birthday ko. Mga chaps, ang ganda ng regalo sa akin ng kapatid ko, di ba? Birthday ko kaya. Malapit na. Ng araw na lang. Ni minsan na, hindi ako naghanda. Hindi ako nagkaroon ng birthday party na sila naghanda eh. Magbe-birthday ako, magpapadala pa ako pera. Para handaan naman ako. Ganun ako mga chaps. Every time na magbe-birthday ako, magpapadala pa ako ng pera para lang handaan nyo ako. Never ako naka-experience na nag-birthday ako na hinandaan ako ng kusa. Never. Ultimo birthday ko, ako naghahanda. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod na yung ganun. Ikaw lang lagi nagpupursige. Oh, paano pag nagkasakit ka? Ikaw breadwinner. Paano kapag nagkasakit ka, di pilay kayong lahat? Kasi ako lang inaasahan nyo, di ba? Gusto ko ma-realize ng kapatid ko. Parating sa kanya tong video ko na live. Ang kapal na mukha mo. Hindi nyo pa inisip na kakapanganak ko lang, maging postpartum pa ako, tapos naganito mo ako. Na ang inisip mo na nga lang dito, magtinda ng kape, mag-vlog, nanay ka pa, dito housewife ka pa, iba dito sa Amerika mga chak, hindi to katulad ng Pilipinas na marami kang katulong. Tapos ganyan pa yung binibigay nyo sa aking konsumisyon, lagi nyo ko ini-stress. Hindi niya pa inisip, ipatulpo mo, gusto ko talaga siya ipatulpo, konting-konti na lang. Kaya lang iniisip ko mga chak yung magulang ko eh. Yung magulang ko ang masasaktan. Hindi niya inisip yun. Yung ate ko parang may sumusulsul sa utak niya. Para maging ganyan. Hindi naman siya ganyan eh. Hindi yan ganyan dati. Mga chaps, hindi ganyan yung kapatid ko dati. Ewan ko ba bakit ganyan. Sabi nga nila, nagbabago ang tao sa pera. Kahit ka mag-anak mo pa yan. Pag nakakita ng malaking pera yan, magbabago ang tao. Sino nagsasabi dyan na 5,000 lang daw sinasahod ng ate ko? Tanong mo sa kanya. Ang laki-laki na sinasahod niya buwan-buwan. Anong trabaho ng ate ko? Punta lang ng bangko. Pagkapunta ng bangko, uwi na yan. Magbabayad sa mga kung ano nung pinababayaran ko, yun lang. Then after ng anong trabaho ng ganun ginagawa niya, phone na lang. Ikaw ba naman, hindi ka matutuwa sa ganyan trabaho? Wala kang amo na nagbabantay sa'yo. Petex ka lang. Tapos sasabihin mo 5,000 lang sinasahod mo. Sabihin mo sa kanila kung magkano sinasahod mo. Di ba 35,000 sinasahod mo? At trabaho mo lang once, twice, thrice a week. Minsan, chat-chat pa. Ha? Pati nga yung pagtulong sa magulang natin, pupunta ka sa Cavite, tutulungan mo magulang natin. Naka-count yun sa sahod mo eh. Hindi ganun. Hindi ganun kayo mga chaps. Kung meron kayong mga magkakapatid kung meron kayong kapatid, huwag niyong bibilangin yung tulong ninyo sa mga kapatid ninyo. Halimbawa, may sakit yung magulang nyo, o bibilan nyo ng gamot yung magulang nyo, o kaya naman babantayan mo yung anak ng kapatid mo. Huwag niyong bibilangin yun as trabaho. Hindi yun kasama. Usang loob nyo dapat ginagawa yun, tulungan. Eh hindi, yung kapatid ko, may ano yan, bawat galaw niya may pera eh. Bawat galaw niya may sahod. Papabuse lang sa social media to. Ulul, gago. Nakalive ako, gaga, walang bayad to. Kung kinontent ko to, na hindi live, baka sakali pa. Gaga, hindi ako ganyan. Siguro ay marami sa atin ang makaka-relate sa sitwasyon ni Madam Kilay. Kung may mga kaibigan o pamilya kayong hindi kaagad na pagsabihan, huwag po tayong matakot na mag-express ng ating nararamdaman, at maging handa tayong magpatawad, at magkaroon ng pagkakataon na maayos ang mga bagay. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye.